Okay, welcome again to another video. This is Attorney Elmer Lucero. Okay, talakayin at magkomento naman tayo dito sa nangyaring Senate hearing na pinangunahan ni Senator Robin Padilla. Okay, so yung portion ng hearing na to ay mapapanood sa YouTube channel ng Inquirer.net. Okay, so dito sa video na ito, naging controversial yung mga tanong ni Senator Robin at naging prangka naman yung mga naging sagot ni Attorney Lorna Capunan sa kanya. Okay, so talakayin natin or magkomento tayo along the way. Sige, simulan natin. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. Okay. So, siya, meron daw siyang sexual right sa asawa niya. So, hindi ko alam kung anong basis nung kanyang sinasabi na sexual right. Pero baka naman, sinasabi niya yan in consideration na siya ay isang Muslim. So, baka naman mayroong batas sa Muslim code or sa tradisyon ng mga Muslim na ang lalaki ay mayroong sexual right sa kanilang asawa. So hindi ko alam, hindi naman tayo nag-aral ng Sharia law, okay, or ng Muslim code. So pero ang napag-aralan ko ay yung ating revised penal code. If a man has sexual intercourse with a woman through force, threat, intimidation, ang tawag dyan, rape, regardless of your relationship to the woman. So kahit kasal, so mag-a-apply yung provision ng revised penal code sa rape. Okay? Tuloy natin. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-heat, So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Okay, kung ayaw ng asawa mo, kung ayaw ni Mrs., wala tayong magagawa. Period. Yun lang po ang sagot dyan, Senator Robin. Kung ayaw ni Mrs., wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin. Tuloy natin. Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang parang wala ka ng choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, Ang issue doon na yan ay psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Yes. That's the correct answer. Wala tayong pwedeng gawin. Pag sinabing no talaga. Walang pwedeng gawin, Senator Robin. No talaga. Bigay tuloy natin. Ganun. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na lasing yung asawa, or under the influence of drugs, at gustong makipag-sex with the wife, Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love.
attorney, wala pong violent, hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talaga. Walang sasang-ayon sa'yo, Senator Robin. No? Kung ano man yung urge na sinasabi mo, sa'yo lang yan nag-a-apply. No? Or maaring sa iba nag-a-apply, pero majority of husbands, I think hindi naman yan siguro nag-a-apply yung sinasabi mong urge. Okay? So, tuloy natin. Nakakatawa. Talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong No, isa pa yan, no? Andyan yung asawa mo to serve you. Again, no? Walang obligasyon ang wife, no? To fulfill the sexual desires of the husband. No? Hindi yan kasama sa marital obligations. No, hindi yan kasama yung ma-fulfill yung sexual desires ng husband. Okay? So, wag mong dagdagan, Senator Robin, yung obligasyon or marital obligations ng wife sa kanyang husband. Okay, tuloy natin. Anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun, na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po. Bakit sabihin mo sa... Wala po, Senator Robin. Wala pong magagawa. Pag ayaw ni wife, wala po tayong magagawa. No? Tayong mga husband. Because hindi natin pagmamay-ari yung body ng ating asawa. No? The wife, no, hindi niya, dahil sa kinasal kayo, hindi niya i-transfer, no, yung pagmamay-ari ng kanyang katawan sa atin, no, sa mga asawa nila, no. The wife has full autonomy, no, dun sa kanyang katawan. Okay? So, kung ayaw ni wife, walang consent, hindi mag-consent sa isang sexual congress, no, walang magagawa. Ganun lang po kasimple yun. Walang magagawa. Okay, tuloy natin. Asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Diba, yun po yung, diba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa Hindi po yun normal at hindi po yan na-instill. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan, Senator Robin, yung sinasabi niyong normal or na-instill. Okay? So, ano kaya yung basis ng sinasabi ni Senator Robin? No? Tuloy natin. atin. Okay. So, again, no? Kung ayaw ni Mrs., no, makipagtalik, no, wala po tayong magagawa. No, tayong mga mister, wala po tayong magagawa because hindi license, no, yung kasal para pilitin mo, no, na makipagtalik sa iyo yung asawa mo kung ayaw ni Mrs. Again, no, under the revised penal code, a man, no, who has sexual intercourse with a woman through threat, force, intimidation, violence, no, ang tawag natin dyan ay rape. No, regardless of your relationship with the woman, no, kasal o hindi, rape yan. Okay, so hindi ho license, no, yung kasal para pilitin ho natin, no, yung ating asawa na makipagtalik.
no? Kasi ang ating mga asawa, no, ang mga wife, mayroon pa ring full autonomy. Hindi po nila sinusuko yung kanilang katawan, no, sa kanilang husband. Okay? Pero ganito lang, no, kung ayaw talaga makipagtalik, no, ni Mrs., okay, sa mahabang panahon, no, o isang taon na hindi nakikipagtalik, okay, so that could be a ground for annulment. Bakit? Papasok na yung psychological incapacity, no? So with that, no, pwede mong ipa-annul yung kasal nyo kasi papasok na siya sa psychological incapacity, no? Failure to comply with the requisite or with the obligations, no, of marriage or marital obligations. So yun po yung magiging recourse ng mga husband, no, na agrabyado, feeling nila agrabyado sila, no, dahil ayaw nang makipagtalik ng kanilang misis sa kanila. So pwede nyo pong pailan ng annulment pero hindi nyo pong pwedeng pilitin, period. Okay, so sana may natutunan tayo, no, sa video ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Bye bye.